Bumaba na ang fecal coliform level sa isang estero sa Maynila. Simula raw nung maayos ang sistema ng pagtatapon ng dumi ng ilang kalapit na establishment. Naniniwala ang DNR o ang Department of Environment and Natural Resources na bababa pa yan ngayong may septic tank na ang mga informal settler malapit sa estero. May report si Maki Pulido. Miyembro ang estero ito sa tinatawag na Billionaires Club. Nasa 1 billion MPN kasi ang fecal coliform level noong December 2018. Sobrang layo sa katanggap-tanggap na level na 100 MPN. Pero nang isara ang Manila Zoo at umayos ang ilang commercial establishment na di umano'y nagtatapon ng mga dumi sa estero de San Antonio de Abad na diretsyo sa Manila Bay, bumagsak ang fecal coliform sa 300 million MPN nitong Pebrero. Umaasa ang DNR na lalo pang bumaba ang bilang ng dumi sa estero de San Antonio de Abad. Ito'y ngayong nakapaglagay na ng septic tank para sa mga dumi ng mga informal settler na nakatira sa gilid at ibabaw mismo ng estero sa Manila. Dati kasi, diretso ang tapon ng mga dumi sa estero. Mas malinis po, pakiramdam po. Binisita ito kanina ni Environment Secretary Roy Cimatu. Donasyon ng septic tank pati na ang mga tubo na kumonekta sa mga palikuran ng mga informal settler. Each family will have a relocation site eventually. But pending the actual relocation, we have to do something for them. Nasa 200 estero sa Metro Manila ang dumadaloy ang tubig hanggang Manila Bay. Proproyektuhin daw ng DENR na tayuan din ng septic tank ang iba pang mga informal settler na sa may estero nakatira habang naghihintay ng relocation. Pero marami rin namang mga pasaway na malalaking commercial establishment. 16 na ang inisyuhan ng LLDA ng cease and desist order pero nananatiling bukas ang negosyo. Ang kaya lang kasing isara ng LLDA ay ang mga gripo at daluyan ng tubig ng mga lumabag na commercial establishment. Walang epekto ang cease and desist order ng LLDA sa mga hawak na business permit na inisyu ng mga City Hall. Maki Pulido, GMA News.